Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Yun lang po. At paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito na naman kami Panginoon para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng mga taga-subaybay at tagapakinig sa iyong mensahe, na sila'y maniwala at sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral ngayong umagang ito sa Roma Kapitulo 5 versikulo 18 hanggang 21. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 18. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Sa pagsuway ni Adan, lahat ay nagkasala. Dumating ang kahatulan. Yan ang sabihin dito. Sa pamamagitan ni Kristo, naligtas tayo. Dahil si Kristo ay Panginoong tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 18. Sa pagsuway ni Adan, lumaganap ang kasalanan sa lahat ng tao. Lahat nagkakasala. Pero dumating ang biyaya ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 18. 19. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 19. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa ang marami ay magiging mga matuwid. Yan ang sinasabi dito sa 19. Sa ating pagsunod kay Kristo, nagiging tayong matuwid. Dahil si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Matuwid siya. Wala siyang kasalanan. Pero sa pagsuway ni Adan, ang lahat ay nagkasala. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya ang lahat ay mamamatay dahil sa pagsuway ni Adan. Ang lahat ng tao nagkakasala at ang lahat ng tao ay mamamatay dahil sa kasalanan. Pero mahal tayo ng Diyos. Ipinadala ang kanyang bugtong na anak
ng Jesucristo para tayo ay iligtas, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binayaran ni Kristo ang lahat ng kasalanan ng tao. Siya ang nagbayad. Siya ay Diyos. Siya ay walang kasalanan. Pero inaari niyang siya ay may kasalanan dahil namatay siya dahil sa kasalanan ng tao. Pag hindi si Kristo namatay, wala na tayong pag-asa. Dahil walang magbayad ng ating kasalanan. Kaya mahal tayo ng Diyos, binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan. Walang kasalanan ang ating Panginoon. Dahil siya ay Diyos. Pero mahal niya tayo. Binayaran niya ang kasalanan nating lahat. Pero ang tanong, bakit may mapahamak? Nga bayad na pala ang kasalanan ng tao. Yan ang tanong. Bayad na ang kasalanan ng tao. Lahat ng kasalanan ng tao binayaran ni Kristo. Pero may mapahamak. Bakit? Ayaw maniwala. Ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya nga sila ay napahamak. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 19. 20. Ito ang sinasabi rito sa 20. Subalit, dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Ngunit kung saan marami ang kasalanan ay lalong dumarami ang biyaya. Dahil ang kaligtasan ay biyaya. Biyaya nga, bigay ng Diyos. Yan. Yan ang sinasabi nga, dumarami ang biyaya. Pero marami ring nagkakasala. Ayan. Daming nagkakasala, pero dumami rin ang biyaya ng Diyos. Anong sabihin ditong biyaya? Kaligtasan ito. Grasya. Ito, binigay ng Diyos para sa mga naniniwala kay Kristo. Mga tumanggap kay Kristo. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito biyaya. Buhay ito. Buhay na walang hanggan ito. Pero sa pagsuway ni Adan, dumami ang mga nagkakasala. Lahat nagkakasala. Pero dahil ang Diyos ay nagmamahal sa bawat isa sa atin, ipinadala ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo dito sa lupa para tayong mga makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan pag tayo ay naniniwala kay Kristo. Tiyak ang ating kaligtasan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid, kaibigan. Ayan ang ibig sabihin dito. Dumami ang biyaya. Tagal na nga ginawa ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Pero ang tao lang ang may problema, mga kapatid, kaibigan. Kahit anong sabi dito sa mensahe ng Diyos, ayaw maniwala. Ayaw nila paniwalaan ang katotohanan. Sabihan nga, lumayo sa mga revolto o mga imahen, ayaw talaga makinig. Ayaw sila makinig niyan. Dahil akala nila sila ay tama. Yan.
Kaya nga, dumating ang kapahamakan. Last verse, 21. Ito ang sinasabi rito sa 21. Upang kung paanong ang kasalanan ay nangyari. Bulitin ko nga para mahina paningin ko. Upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon natin. Yan ang sinasabi rito. Sa pamamagitan ng ating Panginoon, naligtas tayo. Dahil siya ay Diyos na tagapagligtas. Iniligtas niya tayo sa tiyak nga kapahamakan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Biyaya ito nang galing sa Diyos. Ang tao, pag magkaroon ng buhay na walang hanggan, walang dapat ikatakot kahit mamatay pa siya. Dahil may buhay na siya na walang hanggan. Ito, bigay ng Diyos, biyaya ng Diyos. Walang dapat ikatakot kahit mamatay tayo. Dahil hawak ng Diyos ang ating espiritu. Hawak ng Diyos yan. Pangalan natin, hawak ng Diyos yan. Kaya, kahit mamatay tayo, babalikan tayo ng Diyos. Bubuhayin tayo ng Diyos para isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Ayan. Katiyakan sa kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan ay libre. Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Sinabi, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong oras na ito, pag narinig niya itong mensahe na ito, pag kayo ay naniniwala, pag kayo ay nananalig kay Kristo, pag kayo ay tumanggap kay Kristo, kayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid, kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Baka biglang bawian tayo ng ating hiram na buhay. Hindi tayo naniniwala nitong mensahe na to. Hindi tayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano ang hintayin nun? Ang paghukom. Yung hatol ng Diyos. Yun na ang hintayin sa isang taong mamatay nga hindi nakakatiyak sa kaligtasan. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Hatol na lang ang hihintayin. Wala na. Hindi na pwede sulwiningan ang patay. Hindi na siya makakarinig. Hindi na siya makakakita. Wala na siyang alam. Hindi na siya makakagalaw. Kaya, ang sinabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Baka bigla tayo bawian ang ating hiram na buhay. Wala nang pag-asa. Ecclesiastes 9:5. Ang buhay, alam nang siya'y mamamatay. Pero ang patay ay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Kahit dasalan pa siya nang naiiwan araw at gabi, dahil wala ang pangalan niya sa aklat ng buhay, yan ang sinasabing wala ng pag-asa. Pero ngayon, mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito,
Ngayong oras na ito, pag kayo ay nakakarinig nitong minsay na ito, pag kayo naniniwala, pag kayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan mga kapatid kaibigan, ang katiyakan. Pagkatapos mo tinanggap si Yesu Kristo, ano gagawin? Magpabautismo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Kay mahalaga ang bautismo. Paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Yan ang sinasabi sa pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. At ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5, versikulo 24. Wala ka ng hatol. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan ang katiyakan. Buhay pa tayo, pero nakatawid na tayo sa kamatayan. Bakit nakatawid sa kamatayan? Dahil tinanggap natin si Kristo. Nagpabautismo tayo. Ayan. Anong susunod na gagawin pag natapos ka na bautismuhan? Sundin ang kanyang mga utos. Ang mga utos ng Diyos. Yung 10 utos. Yan ang ipasunod ng Diyos. Kaya ang sabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi na nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi. Totoo kang nakakilala sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi? Sa Juan 14, versikulo 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin nyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ni Kristo. Ipatupad. Hindi niya sinabi, wala na ang utos, binura ko na ang utos. Hindi niya sinabi yun. Patupad ang kanyang utos kung mahal natin ang Diyos. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Nga, ang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ika-7 araw. Yan ang palatandaan ng Diyos nga, nakakilala tayo sa Kanya. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Ibig sabihin napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit nagpahinga ang Diyos? Tayong mga nilalang niya, tayong mga anak niya, dapat sumunod sa Kanya. Yan, ginawa niyang palatandaan ang Sabat, ika-7 araw, ang Sabado. Yan ang palatandaan ng Diyos nga, totoong nakakilala tayo sa Kanya. Kaya sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Yan mga kapatid kaibigan. Kaya nga, sa bagong langit, bagong lupa, may samba roon, mga kapatid kaibigan. Anong araw ang samba roon? Sabat ang sinasabi rito. Ang Sabat ay ika-7 araw yan. Sabado yan. Asang basa? Isaiah 66, versikulo 23. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Walang mga revolto ron, walang mga imahen ron, walang mga larawan doon. Dahil bawal sa Panginoon yan. Ipinagbawal ng Diyos yan. Ito lahat, mensahe ito ng Diyos. Hindi ko to salita. Salita ito ng Diyos.
Ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento para maipahayag ang kanyang salita sa buong mundo, para makaiwas tayo sa parusa ng Diyos. Pag magpatuloy tayo sa pagharap-harap sa mga rebulto o imahin o mga larawan, nagagalit ang Diyos yan. Anong sabi ng Diyos? Sa Pahayag Kapitulo 21, versikulo 8, ang mga tigsimbag, mga Diyos-Diyosan, ay itatapo niya sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, iyon ang pangalawang kamatayan. O iyon ang impyerno. Yan ang sinasabi niya. Kaya mga kapatid, kaibigan, huwag tayo magalit. Pag narinig natin itong minsay na to, dapat bukas ang ating isip, bukas ang ating puso, nga maluwag nating tanggapin ang salita ng Diyos para tayo ay makaiwas sa parusa ng Diyos. Ayan mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Dahil nandito pa tayo, buhay pa tayo. Pero pag inabot ng kamatayan, hindi tayo nakinig nitong minsay na to, abutin talaga tayo nito ng paghatol ng Diyos. Ayan mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito, itong salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at mangyayari ito. At tinuturuan tayo, mga kapatid, kaibigan, kaligtasan, tinuturuan tayo. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo lamang, walang iba. Siya lamang tagapagligtas. Gawa 4:12. Kaya mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, kung kayo'y naniniwala nito, yung mensahe na to, kayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang Diyos, lahat ng tao, alam ng Diyos yung iniisip. Laman ng puso, alam niya kung nagagalit ba ang tao, kung siya'y natutuwa, alam ng Diyos yan. Pati buhok, bilang ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, huwag tayong magalit. Marinig man natin to, minsay na to, hindi natin gusto, dahil talagang, ano naman talaga, yung iba, hinahayaan ng Diyos na kahit anong gagawin mo, hinahayaan ka ng Diyos. Pero nagminsahe ng Diyos para makaiwas tayo. Pinapaiwas tayo, mga kapatid, kaibigan. Kaya hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Yun lang po, maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng mga nakakarinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen.